Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Bianca sa kanyang nobyo na nakikipaghiwalay sa kanya. 2 buwan na tayo pero wala talaga, hindi lumalim ang pagtingin ko sa'yo, kundi nawala. Nahihiyang sabi ng lalaki. Napangiwi sa inis si Bianca. Hindi dahil sa lalaki, kundi dahil naulit na naman ang kanyang pagkabigo sa pag-ibig. Isang empleyado lamang si Bianca sa isang simpleng kumpanya. May sarili itong bahay na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang bago nawala. Bigo na namang umuwi si Bianca. Hindi na mabilang ni Bianca kung ilang beses na siyang iniwan ng mga nagiging boyfriend nito. Napabuntong hininga na lang si Bianca at pagka-uwi nito ay tinignan niya ang kanyang laptop. Mas lalong nalungkot si Bianca na nakita niyang ni isa sa mga pinag-applyan niyang sikat na kumpanya ay walang tumanggap sa kanya. Wow! Para nakakakita ako ng black cloud sa paligid. Bakit ba dilim dito? Sumakop ba ang mga Amerikano? Pagbibirong tanong ni Leia ang best friend ni Bianca. Agad naman tumakbo si Bianca sa kaibigan at niyakap ito. Napapayak na lang si Bianca sa kamalasan niya sa buhay. Ngunit kahit anong lungkot nito ay walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Hindi ko na kailangan tanungin kung ano nangyari. Naghiwalay kayo, no? Tas kilay na tanong ni Leia. Oo, iniwan niya ako. Ano naman ang rason ngayon? Seryosong tanong ni Leia. Nawala daw ang pagmamahal niya sa akin kaysa lumalim. Napakamalas mo naman talaga, oo. Umiling-iling na sabi ni Leia. Napanguso na lang ang kaibigan. Pinakita rin nito ang mga pinasahan niya ng resume at ni isa ay walang nag-reply sa kanya. Ang iba ay nag-reply ngunit para sabihin na hindi siya nakapasok kahit for interview lamang. Malakas sa hinampas ni Leia ang balikat ng kaibigan nang naging dahilan ng pagkahiyaw ni Bianca. Aray! Para saan ba yun? Nasasaktan na nga ako emotionally tapos ngayon gusto mo pati physical masaktan ako? Oo, para pantay. Fair, 50-50 ganun. Tama na nga yung pagdadrama mo dyan. Halika rito, may dala ako. Nakangising sabi ni Leia. Malawak na napangiti rin itong si Bianca at napayakap kay Leia nang nakita ang kanyang dalang alak. Habang umiinom ang dalawa, ay napag-usapan nila muli ang mga nangyari kay Bianca. Wala naman tigil si Leia sa pakikinig sa kaibigan at pagbigay ng payo. Hindi lang payo, kundi pinapataas niya rin ang kanyang loob. Iikot rin ang lamesa at dadating din ang time mo, kaya sa ngayon, gapang muna tayo. Seryoso at mabait na sabi ni Leia sa kaibigan. Tama, gapang lang hanggang time na rin natin. Nagtawanan na magkaibigan. Nang nakaramdam ng tama ang dalawa, ay nakaisip si Leia ng paraan para mahanap ng tamang boyfriend si Bianca. Pinilit niya itong gumawa ng isang dating app. Magkasama nagtingin si Leia at Bianca sa dating app ni Bianca. Bigla naman may nakita si Bianca na isang lalaki. Pangalan niya ay Liam at sa hindi maintindihang paraan, ay naging komportable itong si Bianca sa tao kahit na sa litrato pa lang niya ito nakikita. Masakit ang ulo ni Bianca na nagising dahil sa hangover. Yun kasing ginagawa ng dalawang magkaibigan sa tuwing Biyernes ng hapon matapos ang kanilang trabaho dahil parehas silang walang pasok ng Sabado at Linggo. Napasinghap na malakas si Bianca dahil sa kanya nakita. Nag-like back sa dating app si Liam at nag-send pa ng message sa kanya. Hi, tagasan ka? Nagdalawang isip si Bianca kung re-replyan niya ba ang binata. Nakapag-brush at nakatimpla na ito ng kanyang kape lahat-lahat. Ngunit wala siya nagawa kundi tignan lamang ang mensahe sa kanya ni Liam. Sige na nga, replyan ko na. Wala naman sigurong masamang mangyayari, hindi ba? Nang nakahugot ang lakas ng loob si Bianca, ay nag-send na ito ng message pabalik kay Liam. Nagulat nga ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang bilis naman ito mag-reply. Ano kayang sabi? Pares lang pala tayo ng lugar tinitirhan. Nag-reply naman agad si Bianca at simula doon ay lagi na sila nagkakausap ni Liam. Nalaman ni Bianca na isang freelancer itong si Liam. Nagsabi rin naman si Bianca ng tungkol sa kanyang katulad ni Liam. Nang tumagal ay mas lalong naging malapit sa isa't isa sina Liam at Bianca sa pag-uusap nila sa dating app. Hinihingi na nga ni Liam ang kanyang social media, ngunit gusto pa ni Bianca na makilala muna si Liam ng maayos, kaya naman number lang niya ang kanyang ibinigay. Simula doon, hindi na sila sa dating app nag-usap, kundi nagte-texta na sila.
Ano bang pakiramdam mo sa kanya? Curious sa tanong ni Leia sa kaibigan matapos ikuwento ang tungkol sa kanila ni Liam. Napakagaan ng loob ko sa kanya eh. Ibigay ko na kaya yung social media ko. Pakiramdaman mo muna. Sa ngayon, take it slow o kaya tawagan mo na. Nakangiting sabi ni Leia. Umiling-iling naman si Bianca. Hindi niya kayang tawagan si Liam na hindi niya pa nakikita sa personal. Inasar nga ito ni Leia na baka babae ang kanyang kausap o ano. Nakaramdam naman ng takot si Bianca, kaya naman naglakas loob niyang tinawagan si Liam, ngunit hindi niya ito sinagot. Baka may ginagawa pa. Seryosong sabi ni Leia. Teka nga, message ko muna na napindot para hindi nakakahiya. Natawa na malakas si Leia sa ginawa ng kaibigan, ngunit bago pa isa ni Bianca ang kanyang text, ay agad na nagring ang kanyang cellphone. Dahil sa gulat na nakita ni Bianca ang pangalan ni Liam na tumatawag sa kanya, ay nabitawan niya ang kanyang cellphone. Nagulat din naman si Leia na nakita niya ang pangalan ng tumatawag. Sagutin mo na, dali! Dali! Excited na sigaw ni Leia. Tumango naman si Bianca at agad na sinagot ang tawag ni Liam. Hello, napatawag ka? Sorry, baka busy ka, napindot ko lang. Ganun ba? Pero at least, nagawa na natin magtawagan ngayon dahil sa pagkakamali mo. Oo nga. Ang ganda ng boses mo. Talaga ba? Para sa akin, mas maganda sa'yo. Namula ang buong mukha ni Bianca sa hiya. Sa dinami-rami kasi na pwede niyang sabihin kay Liam ay tungkol pa talaga sa boses. Nagpipigil naman ng tawa si Leia sa kanyang gilid, kaya mas minabuti ni Bianca na pumasok sa kanyang kwarto para mas makausap si Liam na maayos. Naging maayos naman ang usapan nila. Nagtawanan at nagkwentuhan hanggang sa hindi na malaya ni Bianca ang oras. Hindi niya inakala na tatagal ng 2 oras ang kanilang tawagan. Naisip na rin ni Bianca na magpaalam dahil maaga pa ang kanyang pasok. Masayang nagpaalam rin naman itong si Liam kay Bianca. Pagkababa ng tawag ay nakangiti ang dalawa. Kakaibang sayang ibinibigay sa kanila sa simpleng pag-uusap lamang nila. Nang tumagal ay naging normal na ang pag-uusap ng dalawa. Laging tinatawagan ni Liam si Bianca sa tuwing nakakauwi ito mula sa trabaho hanggang sa nagsibigayan na sila ng social media accounts nila. Ganda ng ngiti natin dyan Pangaasar na sabi ni Leia. Itong si Liam kasi kung ano-anong pinagsasasabi. Masaya ka sa kanya. Hanggang kailan naman kayong ganto? Tagal na rin bakit ayaw niyo pa magkita? Sunod-sunod na tanong ni Leia. Isa-isang tanong lang naman pwede. Hindi pa namin napapag-usapan, tsaka nahihiya ako na magsabi. Dapat lalaki magsabi ng gusto niya makipagkita, no? Pero aminin mo, may gusto ka na sa kanya. Ang gwapo, Kinikilig na sigaw ni Leia. Patuloy pa rin sa pag-uusap sina Bea at Liam hanggang sa dumating na ang pinakaiintay ni Bea. Yon ay ang yayain siya ni Liam na makipagkita. Pumayag naman itong si Bianca kaya naman sa araw ng kanyang day off ay talagang pinagandaan niya ang dinner date nila ni Liam. Inayusan din ito ni Leia at siniguradong maganda ito. Sasama kasi si Leia ngunit aalis din siya agad dahil gusto niya lang masigurado muna safe ang kanyang kaibigan bago iwan ito kay Liam. Hello. Hi. Upo na tayo? Oo nga pala. Di ka, upo na tayo. Mas maganda ka kasi sa personal, kaya medyo natulala ako. Humagikik naman si Leia sa kilig dahil sa sinabi ni Liam kay Bianca. Napatingin naman ang dalawa kay Leia. Nagpakilala ito at pinagbantaan si Liam bago umalis. Natawa naman si Liam dahil parang nanay itong si Leia kung pagsabihan niya silang dalawa ni Bianca bago umalis. Ngayon kaharap na kita. Parang nawalan ako ng mga sasabihin. Kaya nga iba pa rin pala talaga kapag harap-harapan na tayo nagkita. Pero masaya ako nakita na rin tayo. Ako rin. Nung una ay nagkakahiyaan pa ang dalawa, ngunit ang tumagal ay agad na nawala ang hiya at naging komportable ang dalawa sa isa't isa. Hindi nila alam kung bakit ngunit sa mga oras na iyon ay parang magkakilala na sila ng ilang taon. Naging masaya ang dalawa sa kanilang gabi. Parehas nilang iniisip na iyon ang kauna-unahang beses na naging masaya sila sa pakikipag-usap lamang. Lagi na nagkikita ang dalawa kapag may oras itong si Liam at Bianca.
Natutuwa nga si Leia dahil mukhang magiging seryoso ang kanilang relasyon. Mabait, maalaga at marespetong tao si Liam sa mga paningin ni Bianca. Samantalang si Liam naman ay nakita niya si Bianca bilang isang babaeng independent. Matapang ngunit may malambot na puso. Hindi inaakala ni Liam na makakahanap siya ng babaeng magugustuhan niya ng ganun sa isang dating app na ginawa niya lang dahil sa tuwa. Oo nga pala, kumusta ang pag-apply mo? Ganun pa rin, pero katulad ng sinabi ko, hindi ako susuko. Bakit hindi mo subukan mag-apply sa VL Corps? Matatanggap ba ako dun? Mukhang mataas ang standards nila dun eh. Wala naman yatang mawawala kung susubukan mo, hindi ba? Tumangon naman si Bianca. Tama nga naman si Liam dahil wala namang mawawala kung susubukan niya. Pinag-aralan naman ni Bianca ang VL Corps bago siya mag-apply. Nangako kasi si Bianca sa kanyang sarili na kapag hindi pa siya matanggap sa kumpanya na yon, ay ilalabas niya ang kanyang savings para magsimula na lang ng sarili niyang maliit na negosyo. Laking tuwa na lang ni Bianca nang pumasa ito sa screening at tinawag para mag-interview. Masayang ibinalita niya ito kay Liam at natuwa naman ito para sa kanya. Alam ni Liam na mahirap makapasok sa kumpanyang yon, kaya naman namangha na lang si Liam kay Bianca nang lahat ng interview ay naipasa ni Bianca. Hanggang sa tuluyan na itong natanggap. Umalis na si Bianca sa kanyang dating trabaho para makapagpahinga at makapaghanda bago pumasok sa bago niyang trabaho. Anong mga to? Regalo ko para sa'yo. Congrats at nakapasok ka. Alam mo bang mahirap makapasok doon? Kaya nga laki ng pasasalamat ko sa'yo at balak na ilibre ka pero naunahan mo ko. Sorry, nung natanggap ko kasi text mo, na-excite din ako, kaya bumili na ako ng regalo mo. Thank you, Liam. Napakasaya ko. Nanlaki ang mga mata ni Liam na niyakap siya ni Bianca. Mabuti na lang ay agad itong nagising sa katotohanan, kaya nagawa niya pang yakapin pabalik si Bianca. Habang wala pang pasok si Bianca, ay ginamit na nila ni Liam iyon na oras para sa kanila. Doon sa mga oras na yon, ay muling nag-advance ang relasyon nila Liam at Bianca. Naghahawakan na sila ng mga kamay habang naglalakad at bumabeso na nga rin itong si Liam sa tuwing magkikita sila o di kaya ay magpapaalam sa isa't isa. Excited na pumasok si Bianca sa kanyang unang araw sa bagong trabaho. Natuwa naman ito dahil nagawa niya lahat ang dapat gawin sa kanyang unang pasok. Lumipas ang 1 linggo ay tuluyan na nakapag-adjust si Bianca sa bago niyang trabaho. Isang araw, pauwi na sana si Bianca nang bigla niyang nasilaya ng isang binata na inakala niyang si Liam kaya sinundan niya ito. Liam! Ikaw nga! Anong ginagawa mo dito? Magsasalita na sana si Liam at maglalakad palapit kay Bianca nang biglang tinawag siya ng kanyang kamiting. Hahabulin pa sana ito ni Bianca nang biglang may humarang na isang empleyado. Anong ginagawa mo? Bakit mo ba sinusundan si Sir? Importante para sa kumpanyang meeting ni Sir Liam kaya huwag mo siyang abalahin. Sino ka ba? At saka bakit mo sinisigaw ang pangalan ni Sir? Imposible naman may kaklo si Sir Liam na katulad mo. Sunod-sunod na sabi ng isang empleyado. Nakaramdam ng hiya si Bianca. Pinagbulungan na rin kasi ito ng ibang empleyado na nandoon. May mga narinig na salita si Bianca na ang kapal daw ng mukha ni Bianca para mag-feeling close sa isang katulad ni Liam. Hindi na kailangan tanungin ni Bianca nangyari dahil alam na niya na si Liam ang may-ari ng kumpanya ng kanyang pinagtatrabahuhan. Balisa at puno ng hiya si Bianca na umuwi sa kanyang bahay. Tinatawagan naman ito ni Liam ngunit hindi magawang replyan ni Bianca. Pakiramdam ni Bianca ay pinagdaruan siya ni Liam dahil sa paglihim ng kanyang totoong katauhan. Nakaramdam din ng hiya si Bianca dahil sa mga salitang narinig nito sa kumpanya. Sino nga ba ako para lapitan siya, di ba? Napabuntong hininga na lang si Bianca nang marinig niya ang kanyang sinabi. Masyadong magkaiba ang mundo nila Liam at Bianca. Hindi na rin alam ni Bianca kung totoo ba ang lahat ng pinagsamahan nila ni Liam o lahat ng iyon ay kasinungalingan lamang. Nasaktan si Bianca na hindi na niya nagawang makipag-usap muli kay Liam. Walang tigil sa pagte-text, pagtawag o pag-message si Liam sa mga social media account ni Bianca. Ngunit ni isa ay hindi sinagot ni Bianca. Nakaramdam ito ng kaba at sinubukang kausapin ito sa kumpanya ngunit wala siya nahanap na magandang tiyempo at halata rin na iniiwasan siya ni Bianca. Natakot si Liam na baka mawala sa kanya si Bianca.
Doon ay napagtanto niyang mahal na nga niya si Bianca, habang si Bianca naman ay ilang beses niya nang tinitignan ang litrato nilang dalawa ni Liam sa kanyang cellphone. Kung mamimiss mo rin pala siya ng sobra at magmumukmuka dito sa gilid ng bahay, bakit hindi mo siya kausapin? Nag-aalalang tanong ni Leia. Liam, na nagmamay-ari ng VL Corps, na isa sa mga pinakasikat at malaking kumpanya sa buong Pilipinas. Ano naman ngayon? Malay mo kaya niya itinago ang totoo niyang trabaho dahil dyan sa reaksyon mo ngayon. Seryosong sabi ni Leia. May karapatan ba ako? Magkaiba kami ng mundo. Hindi ba sa mga ganitong love story sa huli ang mahirap ang talo? Hindi ka pa nga sumusubok, paano ka matatalo? Kapag natalo dahil sa magkaibang mundo, kayo, ibig sabihin, hanggang doon lang ang pagmamahalan nyo. Bakit kailangan mo ba yung nangyaman niya? Kunot noong pagtatanong ni Leia. Hindi. Aanhin ko yaman niya. Kahit pa paano naman nabibili ko mga gusto ko. Nagagawa ko rin gusto ko. Tahimik ang buhay ko, no? Yun naman pala bakit ka natatakot sa yaman niya? Mabait na tanong ni Leia. Sino bang hindi? Mas maraming deserving na babaeng kapareho niyang bagay sa kanya. Mapapahiya lang ako. Kapareho niyang ano? Hindi ba natin kaparehong tao si Liam? Pagbibirong tanong ni Leia. Natawa na lang si Bianca at umiling-iling. Hindi na nito nagawang magseryoso simula nung nagpatawa si Leia. Kumbinsi naman ni Leia na kausapin niya na maayos si Liam bago niya iwan sa ere si Liam. Alam na alam ni Bianca kung ano ang pakiramdam ng iwan sa ere ng isang taong gusto mo. Kaya naman dahil doon, ay pumayag siya sa kagustuhan ni Leia, ngunit sa mga sumunod na araw, ay hindi nito magawa-gawa dahil napanghihinaan ito ng loob. Samantalang si Liam naman, ay hindi na nakayanan ng hindi nila pag-uusap ni Bianca. Kaya naman, ginawa niya lahat para mahanap kung saan nakatira si Bianca. Napaawang na lang ang mga bibig ni Bianca at nabitawan pa ang tinapay na kanyang hawak-hawak dahil sa gulat na makita si Liam na naghihintay sa harap ng kanyang bahay. Liam, anong ginagawa mo dito? Paano mo nahanap ang bahay ko? Ano pa ba dapat kong gawin dito kung bigla mo akong hindi kinakausap? Sorry, nagulat lang ako sa totoong katauhan mo. Hindi ko naman sinasadya na itago sa'yo. Pero ayoko lang kasing magulat ka ng husto o maging rason yun para lumayo ang lobo sa akin. Natakot kasi ako sa magiging reaksyon mo. Nakaramdam ng lungkot si Bianca at nanlambot na makita ang malungkot na itsura ni Liam. Niyaya niya itong pumasok sa kanyang bahay at pinagtimpla ito ng kape. Nang nakahugot ng lakas ng loob si Bianca, ay nilabas niya lahat ng kanyang saloobin. Ang kanyang mga kinakatakutan sa pagkakaiba ng kanilang mundo at iba pa. Pinakinggan at inintindi ito ng maayos si Liam bago niya rin sinabi ang kanyang kwento. Walang itinago si Liam na impormasyon o detalye tungkol sa kanya. Inamin na rin ni Liam ang totoo niyang nararamdaman kay Bianca. Hindi ba pwedeng subukan muna natin, Bianca? Kasi malakas ang loob ko na magiging masaya pa rin tayo. Paano ka nakakasiguro? Dahil mahal kita, Bianca. Ikaw ang kauna-unahang babae nagparamdam sa akin ng ganito. Ibig sabihin, hindi rin ako ang huli. Pero, pwede pa rin na ikaw ang huli, di ba? Hindi naman natin alam ang kinabukasan. Ngayon, ang alam ko, ayokong mawala ka sa buhay ko, Bianca. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Bianca. Nanlambot ito sa mga salita ni Liam. Hindi na rin nakayanan ni Bianca ang kanyang nararamdaman at inamin ang pagmamahal nito kay Liam. Napangiti naman si Liam. Kitang-kita ni Bianca ang saya sa mga mata ni Liam, kaya naman hindi niya napigilan ang kanyang sarili at niyakap si Liam. Niyakap din naman ito pabalik ni Liam. Na nagkatinginan sila ay parang naging automatic na pumikit ang kanilang mga mata at pinaglapit ang kanilang mga labi. Matapos ang mabilisang halik, ay nagkatinginan sina Liam at Bianca na para ba nag-uusap sila sa tingin. Inikot ni Bianca ang kanyang kamay sa leeg ni Liam. Habang si Liam naman ay hinila palapit sa kanyang katawan ni Bianca mula sa kanyang bewang. Muling naghalikan ang dalawa hanggang sa lumalim ang kanilang halikan. Napakabagal ng halikan ng dalawa ngunit punong-puno ng pagkasabik sa isa't isa. Dahil sa init sa pangyayari ay binuhat ni Liam si Bianca para maupo sa kanyang mga hita. Kaya naman nakapatong na itong si Bianca kay Liam habang sila ay naghahalikan. Mas mabuti pang itigil na natin to at saan pa mapunta? Saan ba to mapupunta? Napangisi si Bianca kay Liam.
Muli niyang hinalikan si Liam na ikinatuwa naman ng binata. Kung noong unang halikan ay napakabagal, ngayon naman ay napakabilis na para bang gutom na gutom ang dalawa sa isa't isa. Sa gitna ng halikan ng dalawa, ipinasok ni Liam ang kanyang kamay sa damit nito. Hinaplos-haplos niya ito hanggang sa napunta ito sa hook ng kanyang bra. Mabilis ang inalis ni Liam ang pagkahook ng bra ni Bianca at hinimas ang dibdib ni Bianca. Napahigpit ng hawak si Bianca sa balikat ni Liam. Haplos pa lamang ni Liam ay nakakaramdam na ito agad ng panghihina. Hinubad ni Liam ang damit pantaas ni Bianca at inalis na rin ng tuluyan ang kanyang bra. Hindi na nag-aksaya ng oras si Liam at agad na pinaglaruan ng isang dibdib ni Bianca gamit ang kanyang bibig, habang ang isa naman ay pinaglalaruan niya gamit ang kanyang kamay. Napahawak si Bianca sa buhok ni Liam habang nakapikit. Sa sobrang sarap ng kanyang nararamdaman, ay gumalaw-galaw ito sa ibabaw ni Liam. Napakagat ng labi si Liam, mas lalong umiinit ang kanyang katawan sa ginawa ni Bianca. Matapos si Liam sa dibdib ni Bianca, ay muli niya ito sa kanyang leeg papunta sa kanyang labi habang sumasayaw si Bianca kay Liam. Muling naghalikan ng dalawa habang nakaramdam ng sobrang pag-iinit sa kanilang katawan. Hindi na nakayanan ni Liam ang kanyang sarili, kaya naman binuhat si Bianca tumayo. Dahan-dahan niyang nilapag si Bianca sa sofa at inalis ang pajama ni Bianca. Pati na rin ang panty ni Bianca ay inalis nito. Hinalikan ni Liam ang legs ni Bianca papunta sa kanyang hita, hanggang sa nakapunta ito sa perlas ni Bianca. Napasinghap na malakas si Bianca dahil sa pinaparamdam ni Liam sa kanyang paglalaro sa kanyang perlas, gamit ang kanyang dila. Nang tuluyan ng nabasa si Bianca, ay nagubad na rin itong si Liam at pumosisyon sa gitna ng mga hita ni Bianca. Itinaas niyang isang hita ni Bianca at hinawakan ito ng mabuti. Dahan-dahan niyang pinasok ang sarili. Napakagat ang labi si Bianca dahil sa laki ni Liam. Pakiramdam pa nga nito ay mawawasak na ang kanyang perlas dahil sa sobrang laki. Napamura si Liam dahil sa sarap na kanyang nararamdaman. Kaya naman hindi na ito nakapag-isip ng maayos ng tuluyang nakapasok ang kanyang sarili kay Bianca at mabilis na binayo si Bianca. Malalakas na ungol ang maririnig mo sa bahay ni Bianca sa mga oras na iyon. Paulit-ulit na lumalabas sa bibig ni Bianca ang pangalan ni Liam na mas nagbigay enerhiya kay Liam para mas bumilis at lumakas ang kanyang pagbabayo. Kahit na nalabasan si Liam, ay paulit-ulit niya pa rin inangkin si Bianca sa iba't ibang posisyon. Kaya naman kinabukasan ay halos hindi makabangon si Bianca sa kama dahil sa sakit ng kanyang buong katawan, habang si Liam naman ay malawak na nakangiti. Ganda ng ngiti natin, pare ah. Siyempre, ganda talaga kapag nagmamahal. Natawa na lang si Bianca nang biglang kumindat sa kanya si Liam. Simula noon ay laging umuwi si Liam kay Bianca na halos doon ay siya nakatira. Nasanay na rin itong si Bianca na kasama niya sa iisang bubong si Liam. May sarili na nga rin gamit itong si Liam sa bahay ni Bianca. Hindi kasi magawang malayo na muli ni Liam kay Bianca. Hindi rin sila masyado nakapag-uusap sa opisina, kaya naman lagi itong umuwi sa puder ni Bianca. Wow, napaka-sweet naman. Sino mag-aakala na lalaking may-ari ng VL Corps ay nandito sa simpleng bahay at pinagsisilbihan ng isang babae? Naiinis sa sabi ng kaibigan ni Bianca na si Leia. Tigilan mo na nga kami sa pagiging bitter mo. Ilang buwan na dito umuwi si Liam, ganyan ka pa rin. Minsan na nga lang ako dumalaw, paniganto pa nakikita ko. Hindi na kayo nahiya sa akin na naghahanap pa lang ng Prince Charming ko. Nakangusong pagrereklamo ni Leia. Benta kita, dami ako katrabaho na single. Inikutan na lang ng mga mata ni Leia ang kanyang kaibigan at patuloy sa pag-inom ng kanyang juice. Napangiti nga itong si Leia dahil masaya siya dahil nagkaroon na ng maayos sa relasyon ng kanyang kaibigan. Kitang-kita rin ni Leia ang pagmamahal ni Liam kay Bianca dahil sa kanyang pagiging maalaga. Ngunit agad na nawala ang kanyang ngiti at muling bumalik ang kanyang pagkainis nang biglang lumapit si Liam kay Bianca. Bakit mo naman kilala mga single sa trabaho? Wala, bakit ko naman kailangang alamin ang status nila? May nagpaparamdam ba sa'yo sa opisina? Wala nga, sinabi ko lang yun bilang pangasar kay Leia. Nagsiselos ka ba? Oo, gusto ko, ako lang nasa isip mo. Natawa ng malakas si Bianca habang si Leia naman ay nagkunwaring nasusuka.
Napangiti na lang si Liam at niyakap si Bianca at hinalikan sa kanyang labi. Matapos kasi nitong magtimpla ng kape, ay inihanda na ni Bianca at Leia ang kanilang umagahan. Masayang nagsalo-salo ang tatlo. Sobrang saya nga ni Bianca sa kanyang buhay ngayon, parang pakiramdam niya ay konti na lang makukumpleto ng kanyang mga kahilingan sa buhay. Matapos ang umagahan, ay nagpaalam na rin si Liam para pumasok sa kanyang kumpanya. Day off ni Bianca, kaya naman alam niyang magbabaliwan na naman ang dalawang magkaibigan, kaya naman nagpaalam na rin ito ng maaga na lalabas din si Liam kasamang kanyang barkada bago umuwi. Alam ba ni Liam ang one-month curse mo? Nakangising tanong ni Leia habang naghahanap ng mapapanood sa TV. Manahimik ka nga, kapag ikaw nagka-jowa, tatanong ko naman sa'yo, alam ba ng BF mo ang sumpa mo bilang GF? Kapal, wala akong sumpa bilang GF no. Ako kaya ang masasabi mong ultimate GF? Nakangusong sabi ni Leia. Ultimate ba yung tatagal kayo sa relasyon tapos makikipaghiwalay na lalaki sa'yo at ang rason na ubos ang pasensya ko sa'yo? Pabirong hinampas si Leia ang kaibigan at nagpatuloy sa paghahanap ng mapapanood. Siyempre nung gumabi na ay uminom na ang dalawa at nagpakasaya sa bahay ni Bianca. Kaya naman pag-uwi ni Liam ay napabuntong hininga na lang ito na nakitang nakatulog ang dalawa na lasing na lasing. Naging gano'n na lang ang setup nila Liam at Bianca. Lagi silang magkasama, sabay napapasok at sabay ding uuwi. Nagbabanding sa loob ng bahay ni Bianca matapos ang trabaho. Tuwing day off ay bibigyan nila ng oras ng sarili kasamang mga kaibigan. Tuwing linggo ay hinihila ni Bianca si Liam na pumunta ng simbahan para magsimba at mamasyal silang dalawa. Lagi ngang inaasar ni Leia ang dalawa kung bakit hindi pa sila ikasal, kung parang mag-asawa na sila sa kanilang relasyon. Tinatawanan lang ito ni Bianca, samantalang si Liam ay pinag-iisipan din ito. Sa isipan kasi ni Liam ay sigurado na siyang si Bianca ang gusto niya makasama hanggang pagtanda. Sana, habang buhay na tayong ganito. Oo, ako din. Gusto ko yan. Lagi ka sanang nasa tabi ko. Napakasaya ko talaga, lalo nung dumating ka. Akala mo ikaw lang. Hindi mo alam kung gano'ng kasaya ang buhay ko nung ikaw ang dumating. Kinilig naman si Bianca. Inaasahan niya na patuloy na gano'n na lang ang kanilang relasyon. Walang problema at masaya. Pero lahat ng kanyang inaasahan ay napalitan na lang na sana mailaban at maging matatag pa sila ni Liam sa isa't isa. Simula nung dumating ang bagong sekretary ni Liam. Nung una ay hindi ito pinag-isipan ng masama ni Bianca. Ngunit habang tumatagal, ay napapansin niya ang kakaibang pagkilos ng babae kay Liam hanggang sa napunta ito sa selos. Lagi naman niyang sinasabi yon kay Liam, ngunit natatawa na lang si Liam at sinasabihan si Bianca na wala siyang dapat ipag-alala dahil kahit anong mangyari ay hindi siya gagawa ng ikakasira nilang dalawa. Tignan mo, nilalandi na naman ang bagong sekretary si Sir Liam. Bulong ng isang katrabaho ni Bianca. Napalingon naman si Bianca sa opisina ni Liam dahil sa kanyang narinig. Napasandalan sekretary sa lamesa ni Liam at nagtatawanan silang dalawa. Nakaramdam ng matinding selos si Bianca. Napansin naman ni Liam na nakatingin si Bianca sa kanya at napangiti. Pilit na ngiltian ni Bianca ang kasintahan. Napansin niyo ng sekretary ni Liam na si Jasmine. Walang nakakaalam sa relasyon ng dalawa sa kumpanya ni Liam. Pero sa nakita ni Jasmine, ay alam na niya agad na may relasyon ng dalawa dahil sa kakaibang selos na nakikita sa mukha ni Bianca. Pero aminin mo, bagay sila no? Ang ganda ng sekretary at sexy pa. Bagay sila ni Sir Liam. Nagwapo, akala mo kung sinong artista. Kinikilig na bulong naman ang isa pang empleyado. Napayuko si Bianca. Marahas na pinikit nito ang kanyang mga mata at pilit na pinasok sa kanyang isipan na pagkatiwalaan niya dapat si Liam. Na mahal siya ni Liam at walang mangyayaring mali. Nag-focus sa pagtatrabaho si Bianca kahit nagulong-gulo na ang kanyang isipan. Umalis naman si Liam sa kanyang opisina para sa kanyang meeting kaya umalis na rin si Jasmine sa opisina ni Liam. Paglabas nito, ay agad siya nilapitan ng mga ibang empleyado para kulitin si Jasmine sa kanilang relasyon ni Liam. Pakiramdam ko nga, papunta na kami doon. Ang sweet-sweet sa akin, Sir Liam. Niyaya pa akong sabay kumain mamayang lunch. Kinikilig na sabi ni Jasmine. Napakagat ng labi si Bianca at tumayo.
Pumunta ito ng banyo dahil pakiramdam niya na kapag maririnig niya pa ang pinagsasasabi ni Jasmine, ay susugurin na niya ang dalaga at baka mawala na sa kanyang isipan na dapat pagkatiwalaan niya ang kanyang nobyo. Sa mga sumunod na araw, ay napansin ni Liam na tumatahimik at nawawala ng ngiti sa mukha ni Bianca. Sinubukan naman niyang kausapin ito at lambingin, ngunit laging sinasabi ni Bianca na pagod lang niya sa trabaho. Mas lalong kumalat naman sa kumpanya ang namumuong relasyon ni Jasmine at Liam dahil sa mga kwento ni Jasmine sa mga empleyado. Sa tuwing nasa opisina rin itong si Liam, ay lagi nakatambay si Jasmine sa opisina at ilang beses na nakita ni Bianca na nagtatawanan ng mga ito. May araw pa nga nakita ni Bianca itong si Jasmine na hinaplos ang balikat ni Liam habang nagtatawanan ng dalawa. Ipinagkalat din ni Jasmine sa mga empleyado na niregaluhan siya ni Liam ng isang kwintas nung kumain sila sa labas. Pagka-uwi ni Liam, ay agad itong lumapit kay Bianca na abala sa paghuhugas. Hindi naman nagsalita si Bianca at patuloy pa rin sa paghuhugas. Anong ulam natin? Kumain na ako. May tinabi ako dyan na pagkain mo kaya kumain ka na. Hindi mo ako sasabayan? Pagod ako sa trabaho. Sabayan mo na ako, please. Napabuntong hininga na lang si Bianca kay Liam, ngunit sa huli ay sinamahan niya ito sa pagkainan, habang abala sa kanyang cellphone. Samantalang si Liam naman ay masayang kumakain habang nanonood ng TV. Naregaluhan mo daw si Jasmine ng kwintas at lagi pala kayong kumakain sa labas sa magkasama. Oo, muntik na kasi ako magkamali sa isa kong meeting with investors, pero sinagip niya ako, kaya hindi nahalata yung mali ko. Naregaluhan ko bilang pasasalamat. Tuwan-tuwa nga pinagkalat sa buong kumpanya. Ayun, tingin tuloy ng mga tao nililigawan mo. Bakit ko naman nililigawan? Katrabaho ko lang yun lang yun. Para sa'yo, pero para sa mga empleyado mo, hindi dahil sobrang sweet niya sa opisina. Sa tingin mo, ako nobya mo, anong nararamdaman ko habang naririnig ko makikilig na katrabaho ko sa inyo? Natahimik si Liam. Niyakap nito agad si Bianca at humingi ng tawad. Inisip nito na mag-iingat na siya sa susunod para hindi sila pag-usapan ni Jasmine. Ngunit kahit anong sabihin niya kay Jasmine, ay lagi pa rin pumupunta sa kanyang opisina ang dalaga. Nang tumagal, ay mas lalong lumala ang usapan tungkol sa kanilang dalawa na hindi na ito nakakayanan ni Bianca. Unti-unti nang nawala ang saya sa kanyang itsura. Minsan nga'y napapansin na lang ni Liam na malungkot na nakatingin si Bianca sa kanila ni Jasmine sa tuwing magkausap ang dalawa. Sa tuwing umuuwi si Liam, inilalambing niya si Bianca. Hanggang sa biglang isang gabi, naabutan na lang niyang nakaimpake ang kanyang mga gamit. Anong mga to? Mas mabuti pa siguro na umuwi ka na muna sa kondo mo kaysa dito. Bakit naman? Anong mas mabuti? Si Jasmine na naman ba? Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na wala kami relasyon? Wala na mamagitan sa amin dalawa. Ganun ba? Okay. Pakilak na lang ang pinto pag alis mo. Bianca, ano ba? Kausapin mo naman ako, hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan? Hindi ko alam. Nainis si Liam sa walang emosyon na pagsasagot at pakikiusap sa kanya ni Bianca. Sa mga mata ni Liam ay parang hindi man lang apektado si Bianca sa pag-alis ni Liam sa kanya. Hindi ka na ba talaga magsasalita? Hindi mo na ako kakausapin na maayos? Parang nasabi ko na sa'yo lahat. Hindi mo lang pinakinggan at sinantabi mo lang ngayon na napagod ako. Gusto mo ako magsalita? Para saan pa kung hindi mo rin naman maintindihan? Problema kasi sa'yo, wala kang tiwala. Panay selos ang pinapairal mo. Lahat na lang ba ng babaeng makakatrabaho ko pag seselosan mo? Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Umalis ka na. Mas mabuti pa nga talaga na hindi muna tayo magsama. Pag-alis ni Liam ay hindi na napigilan ni Bianca ang kanyang mga luha at humagulgol sa pag-iyak. Nagmadali namang pumunta si Leia sa bahay ni Bianca nang narinig na umiiyak siya sa tawag. Sinabi ni Bianca lahat ng kanyang saloobin at lahat ng nangyayari kay Leia. Agad naman nakaramdam ng inis itong si Leia kay Bianca. Panigurado alam niyang may relasyon kay ni Liam kaya ganyan. Ito naman si Liam, hindi man lang magkusa. Ano kung katrabaho niya hindi ka nga komportable sa nakikita mo sa kanila? Galita sigaw ni Leia. Dumating na nga kami sa punto na kinakatakutan ko. Paano kung tuluyan na kaming masira? Walang nasabi si Leia sa kanyang kaibigan, kundi yakapin na lang ito. Kinabukasan ay malungkot na pumasok si Bianca sa trabaho. Napansin naman ni Liam na namumugtong mga mata ni Bianca at lalapitan na sana na masayang pumasok si Jasmine sa kanyang opisina.
Sir, tignan mo suot ko. Bagay ba sa akin? Bagay na bagay sa kwintas na regalo mo. Masayang sambit ni Jasmine. Jasmine, pasensya na talaga. Wala akong problema sa'yo pero pwede bang huwag ka nang pumasok sa opisina ko kung hindi naman kita tinatawag? Ngayon naiisipin ko, kaya tayo, pinag-uusapan sa kumpanya dahil hindi ito normal na gawain ng sekretary at ang kanyang boss. Bakit, sir? May magagalit ba? Natatawan tanong ni Jasmine. Ayoko lang na may mga kumakalat na impormasyon tungkol sa akin na hindi totoo, lalong-lalo na sa relasyon. Natigilan naman si Jasmine sa pagiging seryoso ni Liam, kaya hindi na niya ito biniro at lumabas sa opisina ni Liam. Nang umalis si Liam para sa kanyang meeting, ay agad na umalis din si Jasmine sa kanyang lamesa para makipagkwentuhan sa mga empleyado. Sinabi niya na pumunta raw itong si Jasmine sa kondo ni Liam noong kagabi at doon natulog dahil galing sila sa bar. Kinikilig nga sinabi pa nitong ni Jasmine na hindi siya ginalaw ni Liam dahil masyado siyang marespeto. Napahiyaw ang mga empleyado sa sobrang kilig. Hindi nila inakala na marespeto para sa ganong bagay si Liam kung pwede niya namang itik ang chance na yun. Hindi na nakayanan ni Bianca kayang nararamdaman at lumapit kay Jasmine. Sigurado ka ba na talagang may gusto sa'yo si Sir o ikaw? Hindi mo ba alam ang mga usapang kumakalat dito sa kumpanya? Hindi magtatagal ay magiging kami na rin ni Sir. Tignan mo nga, binalhan niya ako ng mga bagong gamit ulit oh. Nakangising sabi ni Jasmine. Paano hindi magiging kayo? Wala ka nang ginawa kundi itapon ang sarili mo kay Sir Liam. Nakaramdam naman ng inis si Jasmine at pilit nang nginitian si Bianca. Bakit? Nagsiselos ka? Akala mo mapapansin ka ni Sir? Natatawang pagtanong ni Jasmine. Bakit naman kita pagseselosan? Ikaw na malandi? Hindi napigilan ni Jasmine ang kanyang inis at sinampal na malakas si Bianca. Lumaban naman itong si Bianca at sinabunutan sa buhok si Jasmine. Galit na galit si Bianca sa babae dahil sa mga nangyari. Natigilan na lang sila nang biglang dumating si Liam at sinigawan ng dalawa. Anong kaguluhan na nangyayari dito? Yung babae niyan, bigla na lang gumawa ng gulo eh. Galit na sigaw ni Jasmine at agad na pumunta sa tabi ni Liam. Nakakapit pa nga ito sa kanyang braso. Ako pa talaga sisisihin mo? Ikaw tong biglang nanakit? Lalapit na sana si Liam kay Bianca para tignan na mukha niyang namumula. Ngunit natigilan ito sa hawak ni Jasmine sa kanyang braso na nagkukunwaring naiyak. Napatingin muli si Liam kay Bianca na tinitignan din siya pabalik. Napangisi si Bianca at tinalikuran na lang ang mga eksena. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palayo. Hahabuli na sana muli ito ni Liam nang biglang humigpit ang pagkahawak sa kanya ni Jasmine. Marahas niyang hinila ang kanyang kamay. Bakit ka ba humahawak sa akin? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa kumpanya ko. Sino ka ba rito? Sir, bakit mo naman ako sinisigawan? Siya naman po may kasalanan. Nagtatakang sabi ni Jasmine. Wala akong pakialam kung sino may mali dito. Sekretary kita, kaya sana naman maging professional ka at nang may marinig naman akong nag-iimbento ng mga kwento na may relasyon kami ni Jasmine. Asahan yung paggising nyo kinabukasan, wala na kayong trabaho. Napasinghap ang mga empleyado at napatingin kay Jasmine. Napayuko si Jasmine sa hiya. Mas lalong nahiya si Jasmine nang biglang lumapit si Liam sa kanya at hinila ang kwintas na kanyang pinagmamalaki na niregalo ni Liam. Sinabihan din ito si Jasmine na kapag hindi siya mag-focus sa kanyang pagiging sekretary, ay papalitan niya ito. Napakagat ng labi si Jasmine. Lahat ng kanyang pinaghirapan na mapalapit kay Liam ay nasira ng ganun-ganun lang. Hindi niya inaasahan na malalim pala ang pagmamahal ni Liam kay Bianca. Pumunta si Liam sa bahay ni Bianca at naabutan niya itong may dalang bag paalis. Pinigilan naman niya iyon at sobrang kabadong nagtanong kay Bianca. Saan ka pupunta? Aalis na muna ako. Kailangan ko magbakasyon. Sama ako. Maghiwalay na tayo. Ha? Hindi nakayanan ni Liam ang kanyang narinig at agad na niyakap si Bianca. Sunod-sunod na sorry ang kanyang narinig mula kay Liam, ngunit hindi ito natinag. Itinulak niya palayo sa Liam at inulit ang kanyang pakikipaghiwalay. Hindi naman pumayag si Liam at sinabing kahit ilang ulit sabihin ni Bianca na maghiwalay sila, ay hindi siya papayag. Hindi na nagsalita si Bianca at sinubukan muling umalis. Pipigilan na sana ni Liam muli si Bianca nang humarang si Leia. Hayaan mo na muna siyang umalis. Mahinang sabi ni Leia. Dahil kay Leia
ay nagawang umalis ng Bianca at nakasakay na rin ito ng taxi. Sinigurado muna ni Leia na nakaalis ang taxi bago siya umalis sa harapan ni Liam at pumasok sa bahay ni Bianca. Bakit mo nagawa yon? Ganun ka na lang ba kabulag para hayaan na mapunta kayo sa ganito? Inis na pagtatanong ni Leia. Ano bang ibig mo sabihin? Sinabi lahat ni Leia ang mga ginagawa ni Jasmine sa tuwing nasa meeting si Liam. Ang mga lumalabas sa bibig niya at mga nararamdaman ni Bianca habang naririnig na nagkakamabutihan sa ibang babae ang kanyang nobyo. Napayuko si Liam. Naalala niya mga sinabi ni Bianca tungkol kay Jasmine, ngunit isinantabi niya lang ito. Saan ka nakakita ng gano'n na sekretary sa kanyang boss? Niregaluhan mo pa talaga siya ng samantalang nobya mo na kinakasama mo sa isang bubong ng halos 1 taon. Ni isang regalo wala kang binili. Tapos re-regaluhin mong babaeng yun? Kwintas pa! Ni minsan, niyaya mo ba si Bianca kumain sa labas sa trabaho? Hindi, di ba? Kasi lagi kayo magkasama ni Jasmine na yan. Hindi mo man lang inisip kung anong nararamdaman ni Bianca. Galita-galita pagsigaw ni Leia kay Liam. Natahimik naman si Liam. Malungkot itong umuwi at inalala lahat ng pangyayari simula nung dumating si Jasmine. Naisip nito bigla kung bakit hindi niya inalis sa trabaho si Jasmine o kaya nilayuan na lang agad kesa sa pinaabot niya pa ng ganito. Iniisip kasi ni Liam na walang mali dahil hindi niya naman nakikita si Jasmine para sa ganung bagay. Para sa kanya ay sekretary lang si Jasmine, pero ngayon dahil naman sa kanyang paniniwalang walang mali, dahil wala naman silang ginagawang masama, ay hindi niya nakita ang mga motibo sa kanya ni Jasmine. Nasaktan niya ang kanyang minamahal na nobya at mukha pang kinampihan niya si Jasmine noong nag-aaway sila dahil sa paghawak ni Jasmine sa kanya. Bianca, buti at bumalik ka. Saan ka nagpunta? Hinahanap kita. Ano naman sa'yo kung saan ako pumunta? Hindi ka na lang mag-focus dyan sa sekretarya mo. Bianca, wala kami relasyon. Ni wala nga akong paki doon. Tumawa na malakas si Bianca at umiling-iling. Hindi na nito kinausap pa si Liam at pumasok na sa kumpanya. Balak umalis si Bianca sa kumpanya ni Liam kapag siya'y nakahanap ng bagong papapasukan. Alam niyang hindi ulit yon magiging madali, ngunit handa niyang i-risk ang kanyang trabaho para lamang sa ikakatahimik niya. Sa mga sumunod na araw, ay naging malamig pa rin si Bianca kay Liam at hindi niya ito kinakausap. Habang tumatagal nga, ay napupuno ng takot itong si Liam dahil baka tuluyan na silang maghiwalay. Patawarin mo na ako. Parang awa mo na. Alam ko lahat ng mga pagkakamali ko. Para saan pa? Meron ka na nga diyang nagtatapon ng sarili niya sa'yo, hindi ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko para patawarin mo ko? Gusto mo ba alisin ko sa trabaho si Jasmine? Bakit ba akong tinatanong mo? Ako nga mismo hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Huwag ka namang ganyan. Ang dami na natin pinagsamahan. Kasalanan ko pa talaga at napunta tayo sa sitwasyong ito. Hindi nagawang magsalita ni Liam. Sa mga sumunod na araw, ay wala na talaga nagawa si Liam kundi ang paulit-ulit na pagsuyo nito kay Bianca. Kahit anong pagtataboy ang gawin ni Bianca sa kanya. Naging malapit din si Bianca sa kanyang katrabaho na bago. Mabait at magalang ang kanyang tinuturuan sa trabaho, kaya hindi siya nahirapan na pakisamahan ito. Hanggang sa tumagal ay naging usapan sa kumpanya na bagay silang dalawa at kinukulit nila ang dalawa na magligawan na. Isang beses pa lang narinig ito ni Liam, ay halos kainin na siya ng selos at takot. Ngunit hindi niya ito magawang banggitin kay Bianca. Alam kasi ni Liam na sa mga oras na yon ay nagkapalitan sila ng lugar ni Bianca. Hindi na nakayanan ni Liam ang kanyang selos nang dumating ang araw na nakita niyang naregaluhan si Bianca ng bulaklak. Mas lalo nagselos kasi ito si Liam nang nakita niyang malawak ng ngiti ni Bianca na matagal na niyang hindi nasisilayan. Masakit lang para kay Liam na isipin na mga ngiting yon ay hindi nakadirekta sa kanya. May relasyon ba kayo ng bago mong katrabaho? Tignan mo nga naman, no? Parang tinatanong ko lang yan sa'yo nung nakaraan. Bakit kaya niregaluhan ng bulaklak? Ginagawa mo ba to para magiganti sa akin? Anong pakiramdam? Wala pa yan sa kalahati ng pinaramdam mo sa akin. Ano kaya mararamdaman mo kung nalaman mo natulog ako sa bahay niya? Napakagat ng labi si Liam. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Nalulungkot ito dahil papunta na sila ni Bianca sa paghihiwalayan. Kahit hindi na niya tanungin, ay unti-unti nang nasisira ang kanilang relasyon. Naiinis din itong si Liam dahil sa mga pinaparamdam niya sa kanyang nobya. Ngayon,
Sising-sisi siya habang inaalala ang mga sinasabi ni Bianca sa kanya. Mga salitang hindi niya binigyan ng pansin, ngayon ay hindi na siya pinapatulog. Dahil sa kalungkutan, ay walang nagawa si Liam kundi iinom ang kanyang damdam. Hindi ito nakapasok sa kanyang trabaho ng ilang araw at hindi na muli kinulit si Bianca. Nag-alala naman agad si Bianca kung bakit hindi na niya nakikita. Minsan pa nga ay naabangan niya ito. Ngunit kahit inansilip niya sa opisina ni Liam, ay hindi niya ito nakikita. Hanggang sa isang gabi, ay nagpunta si Liam sa bahay ni Bianca na lasing na lasing. Liam? Lasing na lasing ka, bakit ka napapunta dito? Mahal mo pa ba ako? Tayo pa ba? Hindi ko na kaya. Miss na kita. Nagsisisi ako sa mga pinagagawa ko sa pagiging tanga ko. Lasing ka na, Liam. Bukas na lang tayo mag-usap. Sa tuwing nakikita kita na masay sa lalaking yun, nakain ako ng selos. Pero hindi naman ako pwede magreklamo dahil mas malala ang naramdaman mo sa akin. Liam, bakit ba? Hindi na natuloy ni Bianca ang kanya sasabihin nang biglang humaguluhol sa pag-iiyak si Liam hanggang sa mapaluhod ito sa harapan ni Bianca. Parang pinipiga ang puso ni Bianca sa mga oras na iyon at pilit na itinayo si Liam. Sunod-sunod na sinabi ni Liam ang sorry kay Bianca habang humahagulgol sa pag-iyak. Grabing pangungulila ang nararamdaman ni Liam kay Bianca, samantalang si Bianca naman ay nasasaktan sa nangyari. Pilit niyang pinapasok si Liam sa kanyang bahay at pinaupo. Hindi pa rin natigil si Liam sa kakaiyak habang binabanggit ang salitang sorry at nagkamali siya. Naiyak na rin si Bianca sa huli at niyakap si Liam. Pinatahan niya ito habang hinahaplos ang likod ni Liam. Huwag mo akong iwan, please. Gagawin ko lahat parang awa mo na huwag kang makipaghiwalay sa akin. Ay, oo na, sige na, sorry na. At naging matigas ako. Pasensya na. I'm sorry, huwag ka nang ganyan, please. Nasasaktan ako nakikita kang ganyan. I'm sorry. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin yun. Ayusin natin to, please. Oo, Liam, aayusin natin to. Nang narinig ni Liam ang mga salitang yon, ay agad itong nakahinga na maluwag at nakatulog. Napabuntong hininga naman itong si Bianca at sinubukang gisingin si Liam para mailapat sa kama. Hingal na hingal si Bianca nang naiga na siya sa kama ni Liam at inalis ang kanyang mga damit. Umiiyak na inasikaso ni Bianca ang lasing na Liam habang napapaisip kung tama bang kanyang desisyon na ayusin ang relasyon nilang dalawa. Mayroon pa rin kasi itong takot sa kanyang puso na baka sa susunod ay hindi lang iyon ang mangyari kundi mas grabe pa. Tinitigan ni Bianca si Liam habang tulog. Sa huli ay nagawa niyang ngumiti na nakita si Liam. Bakit ba mukhang pagod na pagod ka? Mas lalong napangiti si Bianca nang biglang nagsalita si Liam habang tulog. I'm sorry, Bianca. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Sa mga oras na yon, ay naging buo ang desisyon ni Bianca na kalimutan ang nangyari sa kanila at pagkatiwalaan ng buo si Liam. Pagising ni Liam ay laking gulat ito nang nasa kwarto siya ni Bianca. Paglabas niya ay nakita niya na nagluluto si Bianca ng pagkain. Malawak na nginitian ni Bianca si Liam. Good morning. Halika, kain ka na. Malakas ba ang hangover mo? Gusto mo ng sabaw? Tignan mo itsura mo parang ilang araw ka nang hindi nagpapahinga. Paano? Bakit ako? Hindi mo ba maalala? Pumunta ka dito kagabi, lasing na lasing. Oh, I'm sorry. Baka nakaabala ako. Umiling-iling si Bianca at niyakap si Liam. Mahinang tinapik niya ang likod ni Liam na ikinagulat naman ni Liam. Sinabi ni Bianca ang buong usapan nila at ang kanyang desisyon. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya pinakinggan si Liam o di kaya ay naging matigas siya. It's okay. Ayusin natin to. Kung gusto mo kasi yon ang gusto ko. Buong puso ko sinasabi na gusto ko maayos ang relasyon natin. Siyempre, gusto ko. Sino ba naman ang hindi magkakagusto? Gustong-gusto ko yun. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Umupo ka na dyan at magluluto na ako. Baka mahuli tayo sa trabaho. Love. Nakangiting nilingon ni Bianca si Liam. Nanlaki ang mga mata ni Bianca sa gulat nang biglang niyakap ito ni Liam. Humingi ng tawad si Liam at nagpasalamat sa pagkakataon na ayusin nilang kanilang relasyon. Niyakap naman ito ni Bianca at napangiti. Pakiramdam ni Bianca sa mga oras na yon ay napakagaan ng kanyang nararamdaman na parang may hinugot na bagay sa kanyang puso
kaya nakahinga na ito na maluwag. Masayang pumasok si Liam at Bianca sa opisina. Napag-usapan din ng dalawa na huwag na nilang itago ang kanilang relasyon. Kabado pa nga itong si Bianca na pumasok sa kumpanya habang magkahawak ng kamay sila ni Liam. Agad na pinagbulungan si Liam at Bianca. Napahigpit ng hawak si Bianca kay Liam at gusto na nitong magtago sa pinakamalalim na bangin para lamang malayo sa mga usapan at tingin na ng mga empleyado. May mga meeting ako na diretso. See you later at home. Sige, sabay ba tayo? Oo, sabay na tayo umuwi. Puntahan kita dito sa pwesto mo. Tumango naman si Bianca. May mga narinig itong mga malalakas sa singhap galing sa mga empleyado. Nalungkot naman si Jasmine at nakatingin lamang ito kay Bianca na pinagkakaguluhan ng kanyang mga katrabaho. Nang nakita ni Bianca mga tingin ni Jasmine sa kanya, ay huminga na malalim si Bianca para makakuha ng lakas ng loob. Matagal na kaming magkasintahan. Halos 1 taon na kami nakatira sa isang bahay. Nanlaki ang mga mata ng mga katrabaho ni Bianca at nagtanong-tanong kung paano sila nagkakilala ni Liam. Masiyang ikinuwento naman ito ni Bianca. Nakahinga ito na maluwag kasi wala siya narinig na mga kakaibang salita at negatibo tungkol sa relasyon nila ng kanyang boss na si Liam. Mas lalong nakaramdam ng hiya si Jasmine dahil nalaman na ng lahat na kanyang mga kwento ay mga kasinungalingan. Ang ilang linggong pananahimik ni Jasmine ay natigil dahil sa sobrang galit ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakita ni Liam kay Bianca. Kung para sa kanya ay mas maganda at karapat-dapat siya kay Liam. Ayaw niyang magpatalo kaya naman gumawa ito ng paraan para masira ang relasyon nila ni Liam na hindi niya kinakailangang isangkot ng kanyang sarili. Hindi ako papayag. Ikaw ang pinili kesa sa isang katulad ko. Hindi. Hindi ako papayag. Inis sa bulong ni Jasmine sa kanyang sarili. Gumawa ng paraan si Jasmine para maikalat ang tungkol kay Bianca at ang bagong pasok na lalaki na naging malapit na kay Bianca. Siyang pinagseselosa ni Liam na naging dahilan din ng kanyang pag-inom. Kapag naririnig din ni Jasmine na hinahanap ni Liam si Bianca, ay lagi niya sinasabi na kasama niya ang lalaki at sabay pa silang kumakain. Nagkibit-balikat lamang si Liam. Ipinakita niya kay Jasmine na wala lang sa kanya. Mas lalong nainis si Jasmine, kaya binayaran niyang isa sa mga bagong empleyado na magkalat ng chismis tungkol sa dalawa hanggang sa pinag-usapan ng pagiging lalakero ni Bianca. Ngunit laking gulat na lang ni Jasmine nang tumawa ng malakas si Bianca nang narinig niyang usapan. Sabihin mo akong may relasyon tayong dalawa. Ay, was! Bakla ka! Ayoko na magpanggap na lalaki para pagselosin mo lang boss natin. Pares kami ng type ni Bianca, mga OA. Maarting sigaw na lalaki. Natawa na lang si Bianca at umiling-iling. Hindi na lang niya pinansin ang iba pa niyang mga katrabaho. Nalaman agad ni Liam ang ginagawang gulo muli ni Jasmine at inalis sa trabaho ito at ang empleyadong katatanggap lang sa kumpanya na binayaran ni Jasmine para magkalat ng chismis. Bumalik ang katahimikan sa buhay ni Liam at Bianca. Dahil muli nilang naayos ang kanilang relasyon, ay nagtawag ng selebrasyon itong si Leia. Niyaya naman nila Bianca naging kaibigan niya sa trabaho na bakla pala, si Uno. Leia, si Uno. Uno, si Leia. Salamat sa pagtulong mo sa kaibigan ko para pagselosin yung isa dyan ha. Natatawan sabi ni Leia. Walang anuman. Naging close din talaga kami ni Leia kaya gusto ko siyang tulungan. Mabait na sabi ni Uno. Bakla ka ba talaga? Ang pogi mo. Okay na kakayanin. Nakangising sabi ni Leia. Napalunok ng laway itong si Uno sa kakaibang tingin sa kanya ni Leia na parang pagkain ito. Natawa na lang si Bianca sa kaibigan at napatingin kay Liam na hindi pa rin nagustuhan ng mga nangyayari. Pakiramdam niya kasi ay nadagdagan ng kaagaw niya kay Bianca at parang naging dalawa na ang Leia na madaldal at makulit. Masayang nagkwentuhan ng apat. Tawa din ng tawa itong si Bianca dahil pilit na nilalandi ni Leia si Uno na panay ang pandidiri sa kanya. Kaya naman pati itong si Liam ay natawa na rin. Nagpatuloy naman ang tahimik na buhay at relasyon nila Liam at Bianca. Tuluyan na ring nanirahan si Liam sa bahay ni Bianca. Nang tumagal ay pinaghandaan ni Bianca ang isang araw bilang isang sorpresa kay Liam na nanggaling sa ibang bansa dahil sa trabaho. Ito na, tumatawag na si Liam. Sagutin mo dali para alam natin kung saan na siya. Excited na sigaw ni Leia at Uno sa kanilang kaibigan. Asan ka na? Nakasakay na ako ng taxi pa uwi. Hindi ko na maantay ang driver ko kaya dyan ko na siya pinadiretso sa bahay.
Ganun ba? Sige, mag-iingat ka ha. Mag-text ka kung malapit ka na. Napangiti naman si Liam at na-excite na umuwi dahil sa kanyang pagkami sa kanyang nobya. Pag-uwi ni Liam ay nagtaka pa ito nung una dahil walang kailaw-ilaw at tao sa bahay. Nag-alala nga rin ito dahil inisip niya na baka pinasok ang bahay at may nangyaring masama kay Bianca. Dali-daling ibinaba ni Liam ang kanyang mga bagay at papasok na sana sa kwarto para hanapin si Bianca nang biglang nag-on ang ilaw at nagsigawan sina Bianca, Leia at Uno ng surprise. Nakahinga naman ng maluwag si Liam na nakitang kasintahan at natawa na lang din ito. Lumapit ito kay Bianca at niyakap ang kasintahan. Ano naman to? Celebration ng pag-uwi ko. 3 araw lang ako nawala Tignan mo na lang yun Nanlaki ang mga mata ni Liam na nakita niyang isang banner sa itaas ng pintuan na may nakasulat na Welcome Home Daddy. Gulat itong nilingon si Bianca na nakangiti ng malawak sa kanya. Totoo ba? Oo, at para maniwala ka agad, itong pruweba. Binigay lahat ni Bianca ang kanyang mga check-up results at pati na rin ang kanyang pregnancy test. Naluha agad si Liam sa tuwa at niyakap ang mga resulta ng check-up ni Bianca. Masaya ka? Sobra. Binuhat ni Liam si Bianca at inikot-ikot ito habang nagpapalakpakan sina Uno at Leia sa gilid. Sa gitna ng kanilang selebrasyon, ay ikinuwento ni Bianca kung paano niya nalaman ang kanyang pagbubuntis. Natutuwa nga sina Leia at Uno nang natitigilan si Liam sa kanyang pagkain dahil bigla-bigla itong maluluha. Sobrang siya ng gabing yon na hindi magawang makatulog ni Bianca. Napatingin ito kay Liam na masayang hinahaplos ang kanyang tiyan. Akala ni Bianca sa mga oras na yon ay wala nang makakapagpasaya sa kanya nang biglang binalikan siya ni Liam ng isang sorpresa. Sa inyo ba ako ipupunta? Basta sumunod ka na lang, huwag mong bubuksan ang mga mata mo ha. Humahagikik na sigaw ni Leia habang si Uno naman ay ginagabayan si Bianca sa kanyang paglalakad. Paggalis ni Leia ng takip sa mga mata ni Bianca, ay napasinghap na malakas si Bianca sa kanyang nakita. Nakita niya na nasa dulo ng isang red carpet si Liam na nakangiti sa kanya. Mayroon ding mga magagandang design ng lugar ng mga ilaw. Pati ang mga dahon sa sahig ay may mga ilaw at halong rose petals. Marahan na tinulak ni Leia ang kaibigan na hindi mapigilan na maluha sa sobrang saya niya sa kanyang kaibigan. Habang hindi makapaniwala si Bianca sa nangyayari, ay naglakad dito palapit kay Liam. Habang naglalakad, ay isa-isang pinatugtog ang mga paborito niyang mga kanta. Naging emosyonal si Bianca kaya naman naisip niya na baka dahil lamang iyon sa kanyang pagbubuntis. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Ano ba to? Bakit ba? Ganyan talaga kapag masaya. Ako nga hindi ka pa nakakalapit. Panay ng iyo ko. Nahawa na siguro ako sa pagbubuntis mo. Ano ba kasi to? Anong meron? Gusto ko lang na makasama ka habang buhay. Kunot noong napatingin si Bianca kay Liam. Agad naman nanlaki ang mga mata ni Bianca nang biglang lumuhod si Liam sa kanyang harapan at naglabas ng maliit na box na may laman na singsing. Gusto na talaga kitang makasama habang buhay. Kaya, will you marry me, love? Hindi pa ba ako nabuntis mo na ako? Yes, of course, I will marry you. Napipilitan ka yata tapon ko na to. Loko, hindi Inaantay ko nga ito tapos tatapon mo na lang. Ang dami yung alam, isot mo na yung singsing, gutom na kami. Natutuwan sigaw ni Leia sa balayo. Natawa naman ang dalawa at umiling-iling. Malawak na nakangiti ang magkasintahan na sina Leia at Liam habang sinusuot ni Liam ang singsing kay Bianca. Naluluhang itinaas ni Bianca ang kanyang kamay kung saan nakasuot ang singsing at winawagayway sa kanyang mga kaibigan. Naghiyawan naman sina Leia at Uno sa malayo dahil sa sobrang tuwa. Nagsalo-salo ang mga magkakaibigan sa tuwa at masayang binahagi ni Bianca ang kanyang plano sa kasalan nila ni Liam. Lahat ng gusto mo gawin mo, ako nang bahala sa lahat. Talaga? Oo, basta kung saan ka masaya. Kahit color light green ang theme ng kasal at rainbow ang wedding gown ko? Yung pagkain lalamig na, kumain ka na marami. Nagsitawa na ng lahat. Alam kasi ng mga ito na hindi gusto ni Liam ang color na green, lalo na ang light green. Sa kalagitnaan pa nga ng kanilang pagkain ay biglang lumuhod si Uno sa harap ni Leia habang punong-puno ang kanyang bibig ng pagkain. Pinulot nito ang maliit na box kung saan nilagay ni Liam ang singsing ni Bianca at hinarap kay Leia. Will you marry me?
Kahit na color yellow pang wedding gown mo, pakakasalan kita. Pero saka na muna yung singsing kapag nagbigay na ng bonus si Liam. Seryosong sabi ni Uno at sinubukan pa nitong magboses sa lalaki. Talaga ba? Pakakasalan mo ko? Tuli ka na ba? Nakangising pagtatanong ni Leia. Napaubo naman si Uno at tinapon na lang ang maliit na box at sinabing huwag na lang pala. Nagsitawanan muli ang apat na magkakaibigan. Biniro pa nga ni Liam si Uno na kapag magpapatuli daw ito ay bibigyan niya ng bonus. Mas lalong natuwa magkakaibigan nang nakitang itsura ni Uno na nahihirapang magpasya. Huwag ka mag-alala, kahit hindi ka patuli, target pa rin kita. Nakangiting sabi ni Leia at kumindat pa ito kay Uno. Umiling-iling na lang si Liam habang si Bianca ay pinipilit na ikasalan dalawa. Sa mga sumunod na araw ay naging malala ang paglilihi ni Bianca. Kahit anong puyat ni Liam at pagod ay wala siyang magagawa dahil kapag hindi niya naibigay ang kagustuhan ni Bianca, ay hindi ito matutulog at magmumukmok na lang sa kwarto. Natutuwa rin naman si Liam na nakikitang masaya si Bianca kaya hindi ito nagrereklamo at dahil din alam niyang mahirap ang pagbuntis kaya lahat ng bagay na ikakasaya ni Bianca ay kanyang binigay. Ikinasal naman si Bianca at Liam ng malaki na tiyan ni Bianca. Gusto pa nga sana ni Liam na manganak muna si Bianca, ngunit mas ginusto ni Bianca na ikasal na ipinagbubuntis niya ang panganay nilang anak. Bianca de la Torre, will you take Liam Makisig to be your lawfully wedded husband? Nakangiting tanong ng pari. Yes, I do. Nagtaka naman ang pari nang hindi makapagsalita si Bianca ng maayos. Nagulat naman ng lahat nang biglang humiyaw si Bianca at sinabing manganganak na ito. Nanlalaki ang mga mata ni Liam na tinignan ng carpet sa may altaran at basa ito. Agad na sumigaw si Liam na kunin ang kanyang sasakyan para may isugod na sa ospital si Bianca. Agad na binuhat ni Liam si Bianca para ipunta sa sasakyan, ngunit natigilan ito nang kumapit ito sa lamesa sa altar. Father, I do. Yes, I do. Ituloy mo ang kasal. Ituloy mo! Gulat na gulat ang pare na naging mapilit si Bianca. At hinila na lang din ni Liam ang pare papunta sa kanyang kotse. Ang ending, habang isinusugod sa ospital si Bianca, ay ikinakasal sila ng pare sa loob ng sasakyan. You may now kiss the bride. Malakas sa sigaw ng pare. Kiss daw, Liam! Kiss daw! Teka lang, nagmamaneho ko. Hahalikan mo ko, si Father ang hahalikan ko. Hindi naman pinansin ni Liam si Bianca at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pagdating sa ospital, ay binuhat agad ni Liam si Bianca palabas ng kotse at isasakay na sana sa wheelchair nang hinila ni Bianca necktie ni Liam at hinalikan sa labi. Father, tapos na. Ano na susunod? I now pronounce you Mr. and Mrs. Makisig. Sigaw ng pare. Thank you, Father. Malakas sa sigaw ni Bianca habang nasa wheelchair ito at tinutulak papasok sa ospital. Napailing na lang ang pare dahil iyon ang kauna-unahang beses na nakaranas siya ng ganong klaseng kasala. Natatawang hinatid ni Leia ang pari pabalik ng simbahan at sinabihan ng mga guest na magdiretso na sa reception para kumain. Humingi rin siya ng paumanhin nang hindi nila masisilayan ang bagong kasal dahil nanganganak si Bianca. Matapos magsialisa ng mga bisita ay nakatanggap ng tawag si Leia na nanganak na si Bianca. Agad na nagpunta sina Leia at Uno sa ospital. Humahagulgol sa pag-iyak si Leia na nakita si Bianca na may hawak na bata. Kinasal ba kami talaga? Yan pa talaga una mong aalalahanin? Natatawan tanong ni Uno. Pahawak nga ako ng inaanak ko. Umiiyak na sabi naman ni Leia. Inasar naman ni Liam si Leia na wala silang sinabing kukunin siya bilang ninang. Natawa na lang si Bianca at napatingin sa sanggol na kanyang hawak-hawak. Nakangiting hinaplos ng marahan ni Bianca ang mukha ng kanyang anak at nang umiti ang sanggol, ay doon nagsibagsakan ng mga luha ni Bianca. Napatunayan niya sa mga oras na yon na hindi siya nananaginip at totoong nangyari ang lahat. Ikinasal siya sa pinakamamahal niya lalaki at ipinanganak ang kanilang anak ni Liam. Ang nagkukulitan at taga-asara na sina Uno at Leia ay natigilan at nangangating lumapit kay Bianca. Sa kabila ng pinagdaanan nila Bianca at Liam, sa kanilang relasyon ay naging masayang dalawa sa huli. Magulo pa rin ang samahan nilang magkakaibigan at walang nagbago kahit ay ikinasal sina Leia at Uno at bumuo ng sarili nilang pamilya.
Si Liam naman ay nagpatuloy sa pagiging mabuting asawa at ama sa kanyang pamilya. Ilang taon na lumipas sa panganganak ni Bianca, ay nadagdagan ito ng kambal na lalaki at isang bunsong babae, habang sina Lea at Uno naman ay nagkaroon ng 2 anak matapos nagpatuli ni Uno. Hindi na muling kumuha ng sekretary si Liam, pero nang nakita niya sipag at tiyaga ni Uno sa trabaho, ay siya nang ipinalit niyang sekretary nito, habang si Bianca naman ay nag-focus sa pagiging ina at asawa kay Liam. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Anong sabi mo? Hindi makapaniwala